Mr. Chair. My office have received information na ikaw daw ay ang abogado ng mga Arabo. Sandali lang, patapusin mo ako. Yes, Mr. Chair. Na ang mga nire-represent mo, ilan ang nire-represent mong recruitment agencies? Hindi ko po alam yung eksaktong bilang, Mr. Chair, pero more or less mga 100. More or less po mga 100 po, Mr. Chair. 100? Yes po, okay. Mr. Chair. And karamihan doon, pagmamayari ng Arabo na kinagamit ang mga Pilipino bilang mga dummies. And it is common knowledge in the industry. Remember, you're under oath, okay? Yes, Mr. Chair. Tama ba o hindi? Mr. Chair, yung trabaho ko lang po talaga Tama ba o hindi? Hindi ko po yan masagot, Mr. Chair, kasi kaso lang po talaga sa akin ang ibinibigay at yun lang po ang inaasikaso ko, Mr. Chair. Okay, dahil pagka hindi mo inamin, lahat yung mga board of directors ng recruitment agencies na nire-represent mo, patatawag ko rito, titignan natin kung may capacity sila o ability sila magtayo ng recruitment agency. Kasi Mr. Chair, pagka may nagre-refer po ng kaso, hindi po ako nagtatanong ang sa akin po kung ano po yung case. Abogado ka, hindi ka nagtatanong kung sino may-ari. Yung pong nire-refer po sa akin na case, Mr. Chair, yun po ang inaasikaso. Pag ano ba, magpapasagot lang po sila ng answer about the case. Yun po ang ginagawa ko. Pero hindi mo alam na mga Arabo ang financier ng mga yan? Hindi po ako nagtatanong, sir, kasi, Mr. Chair, kasi minsan yung mga abogado. Yung pagka nagbibigay po sa akin, Mr. Chair, ng case, ano ba sasabihin sa akin, attorney, meron kaming case sa NLRC, po pwede bang matingnan mo yung kaso, then magpapagawa lang po ng position paper. Then tinitingnan ko lang po, dun po ako sa kaso kasi hindi po talaga ako nangimasok po dun sa kung ano po ang... Mr. Chair, it might be tedious for this committee to summon all the incorporators or board of directors of the recruitment agencies that he represents. Siguro, pakiusapan lang natin ang the Department of Migrant Workers na suriin mabuti lahat yung mga recruitment agencies na represent nitong abogadong ito at tingnan mabuti kung merong talagang capability na magtayo ng recruitment agencies. Kasi alam ko, siguro tikom lang ang bibig ninyo na maraming kliyente ito na mga Arabo ang behind dito sa mga recruitment agencies na ito. Alright. Ms. Rucas? Yes po, Mr. Chair. As a psychologist po, I had my MA. Wala pa po akong tanong. Ay, sorry. Meron ka bang gusto sabihin? Wala pa naman ako tinatanong sa'yo. Sorry po, sorry. Gaano ka nakatagal dyan sa industriyang ito? Magsa 6 years po. 6 years lang? 6 years and you accumulated 12 cases in the span of 6 years? Actually, 7 na lang po, Your Honor. Oh, 7, assuming 1 case per year, approximately. Well, actually po, compared to other agencies, kasi day-to-day hindi namin hold po yung mga anong problema na it will arise po sa aming day-to-day na ano. It so happened lang po na... O meron kang, ginagamit ka lang dami dyan sa catalyst, No. Arabo ang financier mo? Actually, when nung pinanel po ako dito to get this is actually, I am also a child of an OFW, and catalyst meaning is I want to be an advocator of the change of the lives of many. Kasi po, to be honest, kung hindi nag-abroad yung mother ko, I cannot have a decent life. Hindi ako mapapaaral sa university ng yung hindi namin ma-afford. Madam, sorry, Jinggoy, baka pati ako mapaiyak sa'yo. Tama na muna. Pero nabanggit mo kanina, you're a psychologist. Yes po. Psychology is the study of human behavior. Yes po. So if you're a psychologist at pinagmalaki mo, may MA ka pa, dapat nalaman mo na yung mga behavior ng mga employer na pinapadalahan ninyo, ng inyong mga workers, na para nakapag-come up kayo ng mga polisiya na to prevent yung mga abuses na yan. I understand You should po. have caught that, na ito pala yung mga ugali ng mga Arabo
na pinapadala natin OFW, then come up with a policy. A psychologist ka, di ba? Yes, I understand. I understand po, Your Honor, but the problem is not regarding with the employer. The perpetrator is the son of the owner po. No, hindi lang dito, kundi maging sa mga iba pang mga kaso. O sige, sa saan? Yes. Kaya nga dapat, psychologist ka, dapat inirecommend mo noon pa na ilalim sa isang neuropsychiatric exam. Kasi psychologist ka, di ba? Yes po. Dapat nanggaling to sa iyo, hindi sa isang tulad ko na hindi ako psychologist. Dapat nanggaling sa iyo na dapat isa ilalim dahil paulit-ulit na lang pala nagkakaroon ng kaso, pagmamaltrato, itong mga amo ng aking mga worker, isa ilalim natin silang lahat next time sa isang neuropsychiatric exam. You didn't do that. So, I definitely understand where you're coming from, Your Honor, but I think neuro exam, halimbawa, yung neuro exam is administered by a psychiatrist Tanggalin mo po. na yung face mask mo para makita yung kaganda. hindi ikaw, ibig sabihin, isasuggest mo para gawin ng mga employer doon sa Kuwait at magsasubmit sila ng dokumento na ipasa nila yung psychiatric exam. You would suggest, not you doing it. I didn't say na you'll do it. Well, anyway. Saan po kayo graduate, ma'am? I had my Mindanao State University, Okay, Leon good. Institute That's a of very good Technology, school. and I had my master's in De La Salle University as well, De Manila. La Salle, Manila. Yes po. Very good. Good schools. Ha? Kaya ka pala naka-green. Kaya ka pala magaling mag-English. Ako, Tagalog lang. Pasensya na. Pero wag ka na umiyak ha. Baka mamaya pati kami mapayak dito. Kasi natatakot ako. It's my first time po na maganito. Kasi di naman po ako ang violator, Your Honor. In a way, Ako, in a way, kayo po ay may kinalaman dito dahil naging pabaya po kayo. Kaya nga sabi ko, ako masusunod, dapat kayo po ay, sorry mama, kayo po ay dapat makulong. Dahil marami na pong violation pala ang inyong agency at sabi nyo, 7? Ito. So, RP cases po. kaya nga, so paulit-ulit ng 7 sana, hindi na umabot 7 sana, doon pa lang sa pangalawa, na-stop na. So, bakit naging 7? Naging pabaya kayo. Hindi, kasi kung di po- naging pabaya, hindi pa dumami yun. Your Honor, kasi po minsan yung update is, dun po minsan is pending yung updates, but we already addressed the concern. Na-answer na po yun. No. Ito from experience, ilang taong ka? 42 years old po. 40. So, 20 years old ka pa lang siguro. O baka teenager ka pa lang. Ako'y nasa public service na tumutulong sa mga FWs. Ang problema ay yung tinatawag kong monitoring. Yung tinatawagan yung mga FWs. Tinatanong, kumusta ka na dyan? Anong kalagayan mo? Yun lang yun eh. Minomonitor. Kasi kung meron kayong proper monitoring system, hindi mangyayari mapigilan o mabawasan yung pang-abuso at yung mga FWs. Your Honor, let me, actually, upon checking po, kasi, I also work as a counselor for, rape victims for stowed away women. That's my first job as well as clinical counselor. Yes, that was also as well as one of my charities right now. Kasi I want to help also yung sa mga kababaihan po. Kasi I'm also a mother. Ma'am, I'm not questioning your credentials. Okay, impeccable yung credentials mo as far as I'm concerned base sa mga sinasabi mo. Ang sinasabi ko is, sana yung mga credentials mo, yung mga sinasabi mo, you should put it in action. Hindi puro salita lang. Diba? Dapat, yung monitoring, very important yun. Diba? Lalo pat 7 beses na pala kayo nakasuhan. Hindi nyo sa pinarating sa 7 at nagawa nyo ng paraan na ma-address yung issue, kung ano yung common issue, bakit nagkakaso ang isang OFW laban sa kanilang mga employer, laban sa inyo. I'll tell you, kadalasan na problema ng mga OFWs, and Yusek Akdak can attest to this, and Mr. Arnel Ignacio, dahil sila yung palaging takbuhan. Tatawag ang OFW sa FRA. FRA, walang sasagot. Kung minsan sabihin pa, magtiis-tiis ka. Pumunta ka dito para magtrabaho. Magtiis ka. Basta yan. Pangalawa, gumagawa ko ng istorya, pwede ba naman gagawin ng amo mo yan? Ang bait-bait ng amo mo?
Dalawa na yun. Pangatlo, babagsakan ng telepono. Ay, busy kami. Mamaya ka lang tumawag. Bagsak. Anong gagawin ng OFW? After na hindi nyo kinausap, tatawag sa Polo, tatawag ngayon sa recruitment agency local, and then tatawag sa relatives. Marami sa inyo mga FRA, yung sa mga FRA counterpart nyo, FRA ka di ba? Dito ka sa domestic. Marami sa FRA. PRA po. PRA, okay. Marami sa FRA at saka PRA, magkaisa lang may-ari. Damis nga. Kaya sabi ko maglinis. Believe me, believe you. Ang dami dyan mga damis. Kaya kanina, kung mali ako, then I stand corrected. Sa aking palagay, akala ko kanina, ikaw ay dami. No, I'm not. Okay. Then if you're not, okay, as you say so. Your Honor, let me talk po. Actually, together with the DMW, they had done their best as well regarding the monitoring as well. Yun nga lang is, we cannot make it perfectly po yung system Ma'am, natin. you don't have to kiss their ASS, okay? No, I'm not kissing their ASS. po, Okay, Your Honor. ma'am, sabihin mo lang yung mga tanong ko. Sabihin mo lang yung mga kamalian ninyo na ikukorek mo. Yun ang pag-usapan natin. Huwag mo na silang kampihan pa para sila ay maging lenient to you. No, I'm not, ano po. I'm just, Okay. ano So, po, yung, Anyway, ikaw po ay nakansila na. So, nakansila na DMW, yung lisensya. So, ang gusto ko mangyari, hindi na siya mabigyan ever again ng lisensya. Can you see to it, DMW? Never ever again na mabigyan siya ng license to operate. Yes po, Mr. Chair. In fact, yung mga nauna po, yung kay OFW de Mafilis, OFW Villavende, kanselado na rin po yun hanggang ngayon, hindi po And you better watch out na baka mamaya gagamit siya ng dami. Apo. You better watch out. You have to screen, you have to vet thoroughly yung mga aplikante Apo. para masiguro na hindi ito mga dating violators at nagpalit lang ng pangalan na gumamit na ibang tao. So you have to make sure. And again, gusto ko yung data ng mga nakasuhan at kung meron kayong nakulong. At tingnan nyo rin yung mga incorporators ng agency, recruitment agency. Dahil tingnan nyo kung meron silang kapasidad na magtayo ng recruitment agency. Actually, Mr. Senator, pag po na-cancel ang isang agency, yung pong lahat ng officers, lahat ng board of directors, nasa derogatory list po yun. And they are disqualified to forever become a future director or an officer of any recruitment agency. Sigurado po yun. Go ahead, Senator Will. Quick question.